Ganito po ang ating ginawa sa pag-upgrade natin nitong D12 na speaker. Bolted po itong ating top plate dito sa ating frame. Ini-align ko po itong ating top plate at itong ating frame dito sa ating pinagpatong na dalawang magnet. So nakapaglagay na po tayo ng epoxy dyan. Dahil natuyo na po ang epoxy, inalis ko na po itong PVC na ginamit ko bilang spacer dito sa pag-align. Inaalis ko po itong mga masking tape na ginamit ko sa paglagay nitong ating spacer sa pag-align. Before po tayo na magsimula na makabit nitong ating voice coil, damper at itong ating cone ay kailangan po natin itong linisin ng maayos. Ang ginamit ko po na adhesive para po dito sa attachment ng ating damper at nitong ating cone dito sa ating frame ay rugby po. Subok na po sa mahabang panahon ang paggamit ng rugby para po dito sa pagdikit nitong ating spider at nitong ating cone dito sa frame. Kahit na yung mga matatagal na po na speakers ay mahirap po alisin. Rugby lang po ang ginamit nila sa pagkabit po nito. Ngayon ay nilalagyan ko na rin ng rugby itong ating damper. So ganoon din po itong ating ginawang ring na magsisilbing gap para po dito sa ating dalawang damper na gagamitin para hindi po sila magkadikit. So ito po ang magiging spacer po nila. Mas maganda po na before po ninyo ito pagdikitin ay nakapagpatuyo po itong ating rugby ng nasa mga 15 minutes. Ito ngayon, pinoposisyon ko na po itong ating voice coil. So naglagay po ako ng spacer. Bali 3/4 po ang nakabaon dito sa total height nitong ating winding. Inilagay ko na po ngayon itong ating unang damper. Ang damper pala mga boss at itong spider na sinasabi ko ay isa lang po yan sila. Naglalagay na po tayo ng epoxy dito sa itaas nitong ating unang damper. So dito lang tayo sa itaas naglagay mga boss. May mga pamamaraan kasi na pati po doon sa ibaba ay nilalagyan. Ito ang ginagawa ko, hinihila ko lang siya taas baba para pati ang sa ibaba ay malagyan po natin. Isunod na po natin ang paglagay nitong ating ring para po sa gap nitong ating dalawang damper. Mas maganda kasi pag mayroon siyang gap kaysa pagdikitin natin itong ating dalawang damper. Mahalaga kasi na malakas ang kapit nitong ating damper dito sa ating voice coil kasi ito ang magme-maintain para sa magandang movement nitong ating voice coil pag nilalakasan natin ang ating amplifier. Ngayon nilalagyan ko na ng rugby itong ating cone. Ganun pa rin po mga boss, kailangan na medyo papatuyo na po ang rugby before natin idikit itong ating cone dito sa ating frame para mas maganda po ang kapit kung medyo papatuyo na po siya. Ito naglagay po ako ng adhesive dito sa ating pigtail para mas maganda po ang kapit niya dito sa ating cone. Itong pinakaibaba nitong ating cone ay maglagay po tayo dito ng epoxy before natin ilapag dito sa ating voice coil at dito sa ating spider. Minsan po kasi pag hindi tayo maglagay ng epoxy dito ay hindi po natin ito malagyan ng maayos pag naikabit na natin. So mas maganda na before natin ilagay ay mayroon na po siyang epoxy. So ayan. Ngayon ipoposisyon na po natin itong ating cone. I-align na po natin siya. Ngayon ay i-connect na po natin itong ating voice coil dito sa ating pigtail para maisali po natin siya sa paglagay natin ng epoxy. So mabilisan lang po itong ginagawa natin mga boss para hindi po masyadong tatagal ang ating video kasi marami po ang naiinip. So ayan. Ngayon ay alisin na po natin itong spacer na nilagay natin.
Ayan, napakaganda ng alignment ng ating speaker mga busing. Ito, at ilagay na po natin itong ating dust cap. So, lagyan natin ng pampabigat at saka hintayin lang po natin na matuyo. So, ready to sound test na po ito mga busing. Napakaganda ng alignment nitong ating speaker na ginawa. Itong dating single magnet ay ginawa natin siyang double magnet at saka nag-upgrade tayo sa kanyang voice coil. So, salamat sa aking kaibigan na nagtiwala sa akin para gawin itong kanyang speaker. So ayan, iyayanig niya ang ating repair table mga boss. Ito, ginabi na po tayo. Maraming salamat sa pagtutok dito sa aking video mga busing. God bless po sa inyong lahat.